Iba-ibang bagay ang naglalaro sa isip ko sa sandaling tumapak ako sa San Francisco. Ang tanging saksi sa nakakamanghang ganda ng Amerika ay ang aking mga paa at mata. Walang kaibahan sa magiging buhay ko dito sa States at sa buhay na iniiwan ko sa Pilipinas. Matapang na sinabi ko sa sarili ko. Gamitin ko ang mga biyayang nakamtan ko para sa ikabubuti ng buhay ko at ng mga pamilya ko. At ang pinakamahalaga ay laging manalangin. Napakaganda man ang bansa ng Malaya. Naging iba ang unang pananaw ko sa pagtira at pagsalamuha sa mga taga-Amerika. Saan man ako mapunta, iba ang pangtingin nila sa akin. Nananodya ang mga mata nila sa aking katutubong dila at pilit nila akong ikahiya ang aking lupang pinanggalingan. May kalayaan kaya? Wala pa. Papangatawanan ko ito. Lalabanan ko ito, gaano man kasakit. Pinakamatapang man na tao, manlulumo rin, manghihina at baka sumuko. Gagawin naman, maibsan lang ang sakit. Hindi ko alam, subalit tila ba ako'y nakakasakit dahil sa tindi ng aking nararamdaman. Ngunit, sa gitna na aking mga luha, narinig ko ang ina ko. Anak, kung kailangan mo ng patnubay, hanapin mo sa lugar na hindi mo inaasahan. Ikaw ay magugulat na kahit sa pinakamadilim at pinakamalungkot na lugar at sandali, matutuklasan mo ang mga sagot sa tanong mo. Dasal lang anak at huwag mawala ng pag-asa. Manalig ka lang sa may kapal. Hindi ako reliyosong tao. Subalit, nabuksan ang aking mata at binigyan ko ng halaga ang mga maliit na bagay na tumutulak sa akin upang maging mas mabuting tao. Sobrang ligaya ng aking ina nang isang araw sinabi ko sa kanya na ako'y nagbago na. Because no matter who you are, what background you come from, we're all connected by the stories that came before us. These stories never fade or go out of style, and it's truly what makes us nicer people.